Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, inabangan ng mga grupong nagsusulong ng mga bagong batas o ng mga pagbabago sa ating mga batas kung sino-sino ang mga senador na namumuno ng iba't ibang komite sa Senado. Makapangyarihan ang mga chairpersons ng mga komite. Sila kasi ang nagtatakda ng itatakbo ng mga batas na iniendorso sa kanilang komite para suriin. Sila ang nagsasabi kung ating mga panukalang batas ay agad na tatalakayin at alin ang hindi muna pag-uusapan. Sa Senado lang. Case in point, inaasahan ng unang mabibigyan ng committee chairmanship ang mga senador na sumali sa tinatawag na supermajority o mga mambabatas na sumusuporta sa kasalukuyang Senate President. Matapos makuha ang boto ng 19 na senador na natiling Senate President si Senador Chis Escudero. Indikasyon ito na walang naging epekto ang mabagal niyang pagtugon sa impeachment complaint laban kay VP Sara na inikyat sa Senado ng mga kongresista. Kahit nga sina Senador Bam Aquino at Senador Kiko Pangilinan na pabor na ituloy ang impeachment trial ni Senador Escudero ang piniling maging leader ng Senado. May mga nagsasabing dahil dito nakuha ng dalawang nagbabalik na senador ang tinatarget nilang mga komite. Si Senador Pangilinan ang mamumuno ng Agriculture, Food and Agricultural Agrarian Reform Committee. Akma ito sa advokasya niya tungkol sa food security at pagkapalago sa sektor ng agrikultura. Basic Education Committee naman ang ipinagkatiwala kay Senador Aquino. Pabor ito sa kanyang advokasya tungkol sa edukasyon. May mga tumaas naman ng kilay sa pagkatalaga ng mga senador na wala raw sapat na kakayahan o may kadudadudang interes para pamunuan ang kanilang komiteng hahawakan. Halimbawa, si Senador Robin Padilla na walang formal na pagsasanay sa batas ay tinalagang chairperson ng Committee on Constitutional Amendments and Revisions of Codes. Dahil ba sa advokasya niya ang federalismo kaya ito ang pinagkatiwala sa kanya? Ang baguhang si Senador Rodante Marcoleta ay ginawang chairperson ng makapangyarihang Blue Ribbon Committee o ang Committee on Accountability of Public Officers and Investigations. Dahil ba ito ang pagkakaroon niya ng koneksyon sa isang maimpluwensyang sekta? Si Senador Lito Lapid ay ginawang chairperson ng Committee on Urban Planning, Housing, and Resettlement. Ano raw kaya ang maihahain niyang patakaran tungkol sa urban planning gayong ang probinsyang dati niyang pinamumunuan ay lubog palagi sa baha? Environment, Natural Resources, and Climate Change ang komiteng ibinigay sa isang baguhang senador na si Camille Villar. Bakit daw pinagkatiwala sa kanya ang isang komiteng tumatalakay sa mga batas at panukalang magbabawal sa mga negosyo at industriyang sumisira sa kalikasan? Public Works ang komiteng pamumunuan ng kanyang kuya na si Senador Mark Villar. May mga nagtataka sa pagkakatalaga niya sa komiting ito gayong maraming anomalya sa mga proyektong pang-infrastruktura noong pinamumunuan niya ang DPWH. Para naman sa arkitekto ng madugong giyera kontra droga ng Administrasyong Duterte na si Senador Bato de la Rosa, ang Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang ibinigay. Kapanalig kung may batas na layong bigyang katarungan ang mga biktima ng war on drugs, bakit hindi ito kailanman matatalakay? Wala na tayong magagawa sa mga bumubuo ngayon ng ating Senado. Nakalulungkot lang na tila nagiging larangan ng pagbibigay ng pabor at premyo ang ating legislatura. Pero nasa ating mga mamamayan pa rin ang tungkuling bantayan ang kanilang mga sasabihin at gagawin bilang mga mambabatas at chairman ng mahahalagang komite. Ang paggawa ng batas ay paraan upang maitaguyod ang dignidad ng tao at kabutihang panglahat, mga bagay na pinahahalagahan natin sa Santa Iglesia. Sabi nga sa Aklat ni Isias 10:1, mapapahamak ang mga gumagawa ng hindi makatarungang batas. Kaya
kapanalig, huwag nating hayaang magamit ang kapangyarihang gumawa ng batas para sa makikitid at personal na interes ng mga mambabatas. Tayo po'y maging vigilant. Sabi nga, eternal vigilance is the price of authentic democracy. Magbantay tayo, mag-usap, kumilos. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.